We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Lalaki na banga sa duwaan lawas kan maligis nin van. Taripa sa kuryente kan Kasureko 2 Malangkaw. At tamang urig pinutulanin duwang bitis, Animal Welfare and Wellness Society nagkiirad. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Pasintabi po mga kapuso, 41 anyos na lalaki sa Pamplona, Camarines Sur, gadan asin nabanga pa sa duwaan lawas, makalis mabudalan kan pribadong van, mantang nakasakay sa iyang motorsiklo. Ang detalye kan baretang yan tinutukan ni Jessica Calinog. Magkasuway na ang pantaas asin pambaba na lawas kan 41 anyos na lalaking ini kan abutan kan mga otoridad sa barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Sa investigasyon kan pulisya, pasado alas 5:40 nin maagahon kan Mayo 19, kan mapaturog ang 22 anyos na driver kan sarong pribadong van gikan Libmanan asin Pasiring Baaw. Nakakan kainian ibong na linya kan tinampo, hasta sa dagos na nabangga ang biktima na naglalako ka ito ning kakanin mantang nakasakay sa iyang motorsiklo. Sa kusog kan impact, nakaapon pa ang biktima sa haros 10 metrong rayo sa pinangyarihan. Pagbangga, tumilapon yung driver ng motor. Nahati mismo sa ma'am dito sa may baywang. Siguro ma'am, dun sa unang impact pa lang medyo madali na siyang matutol. Then second impact na lang siguro yung pagkahati. Gasgas sa lawas ang sinapo kan driver kan van asin kaibanan ka ini. Alagad pareho man na salbado. Naagi naman sa areglo ang insidente. Maging defensive and disciplined driver po tayo. Kung ang driver walang tulog, tumabi muna sa safety lugar, then magpahinga, then after na nakapag-recover ng pahinga, saka na lang siguro mag-proceed sa pupuntahan. Sa Naga City, nanotaran kan kapulisan ang pagdakol kan mga naaaksidente sa tinampo sa laog din sarong semana. Hali sa 27 insidente kan Mayo 6 hasta 12. Naglangkaw ini sa 34 kan Mayo 13 hasta 19. Sigun sa NCPO, nakakontribuer digdi ang sunod-sunod na mga aktibidad sa syudad kan nakaaging mga aldaw kung sa indakol man ang mga bisita hali sa man iba-ibang lugar na igwanin darang lunadan. Padagos man ang mga espuwerso kan ahensya, nganing malikayana ang mga aksidente. Urog na ngunyan na barakasyonan. Pag nag-uuruli na galing sa Carolina, sa Pacol, paghapon naka-irinom na yan. Yan ang pinupukuson ko actually. Sinasabi ko sa operation ko paulit-ulit na mag-deploy kita ng mga tao dyan para ining mga nagpapadaralagan. Luyahan kasi ini dissenting ni. Ala kung burat ka, o patalaga ka dyan, makaskas ka talaga. Pigpapatapos na sanaman sa Naga City Public Safety Office ang mga dugang na pedestrian lanes sa syudad. Makalihis iyan, strikto nang ipapautob kan NCPO ang jaywalking ordinance. Saro pang lakdang, nganing maibitaran ang mga aksidente. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Pigtutulod na absolute divorce bill sa nasyon, pasado na sa ikaduwang pagbasa sa Kamara, asin target na maipasar sa third and final reading unya na semana. Mantang simbahang Katolika, mahigot pagiraraya ang pagkontra na maipasar ang pagsasaligal kan diborsyo sa nasyon. Ang detalye, aramunta sa report ni Chris Novello. 14 taon nang suway sa sayang agom ang 56 anyos sa sinuwel dai niya tunay na pangaran. 27 taon man subot sinda nagibanan kan sa iyang agomantes magdesisyon na magsuwayan huli sa mga angat sa indang relasyon urog na kan mag-abroad an sa iyang dating misis.
Sangunyan may bago ng kaibanan sa buhay si Noel kaya mautkutaan na kaining mapawarang bisaan sa indang kasal alagad, nag-aalangan nini na magsunod din annulment huli sa kawaranin budget. Labuan, nakasala. Ngarig, ito bagang inaapod na maanang patunay na na itong kasal na binibisto kang kang batas. Katakod kay iniuyon si Noel sa pinutulod ngunya na divorce bill sa Pilipinas. Pasado na kay sa ikaduwang pagbasa sa paagi kan voice voting and House Bill 9349 o an Absolute Divorce Bill Act. Nakapalaman sa pinutulod na lay ang mga parametro para sa absolute divorce hearing kan psychological incapacity, domestic o marital abuse, pagiging suway kan mag-agom sa loob din 5 taon asing iba pa. Ito ang bibigay sa kanya ng laya sa isang patay ng relasyon. Ang sabi nga nila, ang kasal ay nangyayari, ginaganap sa langit. Ngunit maraming kasal ang nag-plummet into hell. Sigun kilagman bako sanaan mismo mag-agom ang mabibenepisyaran kaini maginan sa indang mga aki, napektado man kanday pagkakasinabutan kan sa indang mga magurang. Kampante silagman na dahi matatapos ang taon na ini, na dahi na isa sa batas ang diborsyo sa nasyon, alagad sa ibong kaini, yaon man ang pagkontra kan simbahang Katolika. The church has to continue her mission of strengthening marriage and family because ang paninindugan ng simbahan manunugod dyan, di man na magbabago. Inulita ang divorce bakong susog sa plano ng mahal na Diyos para sa pag-iinaguman kang lalaki sa tutang babae. Sa ibong kaini, target na maipasa sa third and final reading ang House Bill 9349. Antes mag-adjourn ng Kongreso ngunya na simana bantang may kaparehong pitutulod manalay ang pigurulayan pa sa Senado. Kay panan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Propestong pagpapangalad kan substitution makalihis ang filing of candidacy sa October 1 to 8 para sa midterm elections. Piguyunan kan COMELEC Commission and Bank. Ang sentimiento kan pirang botante sa Naga City dapit digdi, aramon ta live ki Jessica Kalinog. Jessica. 8 sigun sa mga botante na nakaulay ta sa pagpasa-pasanin nin kandidatura hasta sa pagkampanya, dyan naman inda mahihiling kung totoo ang sarong kandidato. Kaya kung sa filing of candidacy pa sana laban bawi na, paano pa daw o mas makaduda subuot kung makatukaw iyan sa pwesto? Sa October 1 to 8, 2024, ang filing of candidacy para sa mga maut magdalagan como senador kan Pilipinas, gobernador asin mga opisyal sa probinsya o kaya mayor, vice mayor asin konsehal kan sa indang syudad o banwaan. Sa 8 aldaw na iyan sa naman tutugutan ang substitution o pagribay kan mga kandidato kung an rason withdrawal. Pero pagkatapos na kang period to file COC, ang magiging sabi ground for substitution, ito na lang pong death or disqualification. Tapos syempre may requirement yan, dapat ito mag-substitute ka-apelyedo, tanganing pag-imprenta ng balota, at least ka-apelyedo ito nag-rebay. Ang mag-substitute, member man kang same political party. Iyan ang pigpropuesto ni COMELEC Commissioner George Garcia na pig-uyunan naman kan COMELEC and Bank. Day na pwede ang substitution makalihis ang Oktubre 8, nganing maibitara na ang surprise o dummy candidates. Mas makakagian manda ini sa COMELEC offices. Kaya po nga ni amay kita filing kan COC, ma-imprinta pa ng mga balota. Tanganing ito pong listahan ka mga kandidato, final naman po na ma-imprinta. Ay po, syempre sa substitution, tapos syempre sa ito mga disqualification, iyan pa ang mga cost kang nadidili ang printing of ballots. Itong maray po ma'am, talagang kung sisay nag-file ka to ma'am, iyon na to ang maano. Ang 18 anyos na si Bea, maparehistro pa sa naman asin planong magboto for the first time sa May 2025. Sigun sa iya, mas maray na daig na talaga tugutan ang substitution. Kung si Say ang nagpasa nin COC, iyon na dapat ang magdalagan. Kung nila magpa-file, di syempre, ang papaniwalaan nila, yun ang boboto nila. Lalo na if maganda yung parang background and stuff. Tapos bigla may papalit, parang you're making the people confused kung sino nga bang iboto. Saro pa daa,
pwedeng isipon kan kadaklan na nagibunganing manloko kan nagkakandidato pa sana. Paano pa daw kung ini nakatukaw na? Biglalauman man, Kate, na itong dapit sa provision sa substitution, i-incorporate man sa resolution para sa filing of COC. Alagad nagahalat pa man ang COMELEC offices o ang field offices sa mga guidelines na ipapasar kan COMELEC and Bank dapit digdi. Sa ngunyan man, nakatutok pa ang COMELEC offices sa nagpapadagos na voters registration na madurar hasta September 30, 2024. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Sa aga Mayo 21, ilalansar kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang cervical cancer screening services sa rehiyon. Gigibuhon ini sa Balatas Development Complex sa Naga City. Parte ang aktibidad kan National Integrated Cancer Control Strategic Framework na obhetong masara asin amay na madetect ang pagkakaigwanin cervical cancer. Makalihis na mailansar ang kampanya para sa cervical cancer screening, pwedeng magbisita ang mga kababaihan edad 30 pataas sa mga health facility tanganing magsairarom sa nasambitan ng screening. Ang cervical cancer sa subuot sa mga highly treatable form of cancer kung amay na maaraman asin madadiagnose. Kaya pigian kami nar ang mga kababaihan na obserbaran asin aprobitsaran ini. Mientras tanto, sa parehong aktibidad, mauprisir man ang ahensya nin free HPV vaccination para sa mga kababaihan na 9 anyos hasta 14 anyos. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagdadangadang na ang panahon ng tig-uran sa nasyon kaya dagos-dagos naman ang pag-aandam kan mga lugar na posibleng maapektaran tuyong may raot nin panahon. Katakod kayan, kumustahon ta ang preparasyon kan gobyerno lokal digdi sa syudad ni Naga. Urog na sa mga flood-prone area sa satuyang pakikipag-ulay live kay Engineer Jose Rigor Ardesa kan Naga City Engineers Office. Diyos marhay na hapon po, Engineer Rigor. Maray na hapon po, Madam Kate. Yes po. Yes, sir. Sir, ano po ang nahihilingtang magiging challenge ngunyan sa city pag abot kang tig-uran? Yes po, Madam Kate. Saro po sa challenge na sa moyang nahihiling pag abot kang tag-uran, iyo po ang pag-drain kang excessive rainwater, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas, arog po kang Triangle and Mabulo. Kaya po anta po kayang madrain tulos ang mga tubig na ini tanganing dahil siya mag-cause ning damages sa mga properties. And may pa po kaya kita ngunyan ning high-powered pump para mag-drain ka mga yes. Okay po, sir. Sir, pirang lugar pa po digdi Yes po, ang kaipuhan tang bantayan during rainy season. Sain po ang may dakulang area na dakul pa din ang maaapektaran ng mga residente digdi sa Naga? Sa ngunyan po, ugwa po kitang mga flood-prone areas, arog kang Mabolo, Triangulo, and Kalawag po. And dakol man po kitang binabantayan mga mga waterways as in storm drainages. Yes. Sir, ano po ang mga nakalatag tangunya na plano bilang paghahanda sa posibleng epekto kan tig-uran sa syudad? Ang Naga po, handa man sa pag-abot na tag-uran. Uga po kitang magkapirang ongoing and proposed projects sa tabang na din po kang gobyerno nasyonal, katuwang ang DPWH, bilang kasimbagan po sa pagbadigdi sa Naga. Araw po sa nakaitong natapos pa sa ng storm drainage sa may Vilmar, Homes, Kalawag. As in ito po mapapakinabangan na mga residentes. Oo, sir, sabi mo nga ni, ang mga ini makakatabang ini sa mga residente. Ano man po ang maitatabang kang mga residente sa indong opisina tangani pong maiwasan ta na ang dakulang damages ngunya na tig-uran?
Pinakadakula pong tabang ang disiplina kan labang saro sa kalinigan. Ang samo pong pakiulay sa mga residentes, napakarayon ang satuyang pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Iyo po na nagkakausa ka mga pagbara sa mga drainage system ta po. And proper segregation and waste disposal po ang samuyang kaagadan sa mga residentes. Alright, sir. Jos Mabalos po, Engineer Jose Rigor Ardesa, Naga City Engineers Office. Singil sa kuryente, kan Kasureko 2 malangkaw nin 2 pesos per kilowatt hour. Dagdag singil sa kuryente kan kooperatiba, ikaduwang sunod na bulan na kan magpuon ang tig-init. Pagnipis sa supply, asin halangkaw na damad sa kuryente, nakaapektar subuot sa nabakal na kuryente kan kooperatiba. Uyan report ni Chris Novelo. Labi sa 1,700 pesos ang binayadan sa bil sa kuryente kan nakaaging bulan ni Calixto Rodriguez. Naglangkaw subot ini huli kan haros maghapon na paggamit in electric fan, ref, kudkuran asin iba pa. 5 po yan. Electric fan mo yan. Nagahapon yan, nagdadamlag. Alagad ang binayadan na bil sa kuryente ni Calixto ang pwedeng madagdagan pa. Kasabay ka nanunsyo kan Kasureko 2 na may 2 pesos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngunya na bulan. Katampad ini kan dagdag na 200 to 300 sa residential consumer na nagkukonsumo ng 200 per kilowatt hour. Susog sa kooperatiba 7 pesos and 75 centavos per kilowatt hour nang ngunya ng singil sa residential consumers. Paghali sa dating 8 pesos and 70 centavos per kilowatt hour kan Abril, suminakat naman sa 9 pesos and 88 centavos per kilowatt hour sa low voltage, gikan sa dating 7 pesos and 82 centavos per kilowatt hour. Pantang 9 pesos and 4 centavos per kilowatt hour naman sa high voltage consumers gikan sa dating 6 pesos and 92 centavos per kilowatt hour. Nakaapekto subot ang pagnipis sa demand sa kuryente kan mga nakaaging semana ninhuli sa dry season sa binabakal na kuryente kan kooperatiba. Dakula po si naging epekto kay itong pagdeklara kang Luzon, Visayas grid pag-abot po duman sa yellow as in red alert na kung saan itong sa tuyang kinukuha sa wholesale electricity spot market automatic man po pag may mga declaration ni yellow as in red alert nataas po si presyuhan. Dagdag pa ni Bukay posible maghaloy pahasa sa bulan ng Hunyo na langkaw na taripa sa kuryente huli sa laging effect kan El Nino. Sa ibong kaini mantinino nakabantay ang kooperatiba ni hulita may mga beses pang isinasayarap ang Luzon grid sa yellow as in red alert status. Kay baran si Carla Abonita as in Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Lugadan ang sarong 32 anyos na lalaki sa pananaksak sa barangay San Isidro Village, Virac, Catanduanes. Sa report kan Virac MPS, nag-inuman ang biktima asing 46 anyos na sospek sa harong kan sarong barangay Kagawad. Alagad biglang nagkaigwanin da ipagkakaintindihan ang duwa. Naghali na kuta na ang sospek, alagad pigsundan ini kan biktima asing kinuapa subuot ang bisikleta kan sospek. Kun kaya liwat na nagkadiskusyonan ang duwa na napuli sa pananaksak. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima, mantang nasa kustodiya naman kan kapulisan ang suspetsado. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Atama na urig sa Virac, Catanduanes, gadan makalihis putulani duwang bitis kandai pa na bibistong persona. Uyan report ni Rosie Nieva. Labian panghinayang kanserong hog racer makalihis maabutan kainian sa iyang atama na urig, nagadana asin mayo na ang duwang bitis mantang nasa laog kan kulungan kaini sa sitio Luminanga Street, Barangay Danico, Virac, Catanduanes. Huwag nagnakaw, salamat na lang tanagtara ka pa. Sana hindi sumakit ang tiyan mo. Sana wag mo nang ulitin kasi sakripisyo sa pagpapakain. Padipisilan man ang pagsusog sa taong nagibo kaini, huli taharayoan na sambitan ng kulungan sa mga kaharungan sa lugar. Napag-araman na bako sa naini ang enot na beses na igwang nangyaring karingisan sa mga atama na hayop sa lugar. Ako po nananawagan sa buong Barangay Danico kung sino man ang
nakakaalam o nakakita sa pangyayaring ito, pumunta lamang dito sa barangay para magkaroon ng agarang aksyon. Kinundinarman kan Animal and Welfare Wellness Society ang nangyari kung saan nangapudan ini sa publiko na day maimbuelto sa anumang karingisan sa mga hayop hulita sa ining pagbalgar sa Animal Welfare Act. Mientras tanto, pigsyar tuman kan Municipal Agriculture Office ang tabang sa nasambitan ng hog racer. Bukas man na magtaong biik ang opisina, naliwat na aatamanon kan pamilya Avila. Walang masyadong proseso. Pumunta lang dyan dito tapos at least may barangay certificate o na sila na talaga namatayan, yun na lang ibabasehan ko. Inisirob si Nieva, Balitang Bicolandia. Bangkay na kan madukayan ang sarong 37 anyos na lalaki sa sarong bakanteng lote sa barangay Maingaran, Masbate City. Sigun sa kapulisan, mayong bakas kung ginadan ini sa mismong lugar kung sa inakoa ang bangkay. Sa resulta kan autopsy sa bangkay, nagluluwas na igwang tama nin bala sa may dungo ang biktima na nagtagus pa sa iyang luong. May lugad man ini sa payo na posibleng pinukpok nin matarong na bagay. Day na naghampang sa kamera ang pamilya kan biktima, alagad sigun sa sainda, nagpaaram subuot ini kan Mayo 13 na may dudumanan na alagad dain na nakabalik pa. Naglalauman ang pamilya na makukuan hindaan hustisya. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad para masusugan sospek asin ang motibo sa krimen. Init na namatean ka nagkapirang residente sa Naga City, mati-mati subuot lalo ng ngunyan na may El Nino. Pagiging urban area kan syudad, nakakakontribuir subuot sa namamateang arasahas kan panahon lalo na tuyong bulanin Mayo. Uya ang report ni Chris Novelo. Alas 8 pasananin aga, mati-mati na ni Angel Zape kan Liboto, Naga City ang maarasahas na panahon. Daiman ka inimali kaya na maikumparan init kan panahon ngunyan asin kan mga panahon na dakul pa ang mga kahoy sa gilid kan tinampo kan syudad. Ay, mas grabe ngunyan na mayo na talaga sa mga kahoy. Kaya garo na pula man ang diferensya kan maigong kahoy kasi mayo. At least ang may kahoy nakaka-lipod-lipod ng sa init. Doon masisirirungan. Kung yung garo na baga desierto. Sigun sa pag-asa, saro kayaan kawaran ng kahoy sa mga nakakakontribuer sa init na namamatean sa mga urban areas siring kan syudad ni Naga. Apuera kan wind barrier, mas dakol subot na kahoy, mas nanadagdagan ang mga shaded area na nakakabawas kan arasahas kan panahon. Pira pa sa mga nakakakontribuer subot sa init factor kan syudad ang dry pavements asin smog na may kukumpara sa greenhouse effect. Naga-average subuot ang init kan temperatura sa syudad sa 42 degrees Celsius alagad sa mga contributory factor na ini. Nagdadagdag subot ng 3 to 5 degrees Celsius. Urban po kasi siya, so maraming building, maraming pavement, saka yung asphalt, yung mga daan. Posible pong tumaas sa 3 to 5 degrees Celsius yung init ng yung temperatura. Yung smog po kasi ay kumbaga medium po siya na pwedeng makulo po or hindi natatrap po yung init eh. Nagduluwas man sa datos kan pag-asa na po 1991 hasta kan taong 2020, nag-average nin 34 to 35 degrees Celsius ang temperatura sa Camarines Sur asin sa Naga City. Tuyong bulan ng Mayo sa kada taon, nadadagdagan subot inin 0.5 hasta 1 degree Celsius na epekto subot kan climate change. Katakod ka inipig tutugon na naman subot kan Environment and Natural Resources Office kan syudad ang pagtatanom ng dugang na kahoy na sinasabayan kasabay kan padagos na pag-uswag kan syudad. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, pigmo-monitor ngunyan kan pag-asa ang kumpul nin panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Nasa southeast iyan kan Mindanao asin sa ngunyan may tsansa na maging low pressure area alagad posible pang magkaigwa nin pagbabago sa mga masunod na aldaw. Sa ngunyan shear line asin easterly saan padagos na nakakaapektar sa nasyon. Ang shear line ang pagsasabatan kan mainit asin malipot na duros, mantang ang easterlies ang maarasahas na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. Sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa ninuran sa Bicol Region, apwera sa pirang parte kan Camarines Sur asin Camarines Norte. May tsansa man in localized thunderstorms sa pirang parte kan nasyon.
Sa matinding bakbakan para sa NCAA Season 99 Indoor Volleyball Championship, napigkondusir kasuudma sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Nakanamit nin enot na kapangganahan ang Perpetual Altas asin Benilde Lady Blazers. Enot na nanggana sa saindang serye sa Best of 3 Finals ang 3-time defending champions Perpetual Altas na dinaog ang EAC General sa score na 24-26, 25-20, 27-25 asin 25-19. Sunod man na nag-arangkada ang 2-time women's champion Benilde Lady Blazers kontra sa Letran Lady Knights sa score na 25-21, 25-15 asin 25-14 kung saan ang receiving skills kan sa indang mga atleta ang naging sikreto kan sa indang kapangganahan kontra Letran. Ang weapon man subuot kan Perpetual Altas, iyo ang season MVP asin finals MVP kan season 98 na si Louie Ramirez na nakaresibinin imbitasyon na magkawat para sa Alas National Volleyball Team. Alagaday patapos ang laban. Antabayanan ang Game 2 kan NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa Domingo, Mayo 26, puun alas 12 nin udtod live sa GTV. Are trying our best. Alam na natin what it takes, so we're trying. Kumbaga, less is more pa nga, masyado kami nag-overthink. Yung Benilde community lumalaki since nag-start tayo. Nagulat na ako na ganyang kalaki. And ito na, bumabati na ata ako. So okay. To Sige, the Coach. Benilde community, thank you very much. I want them na yung mag-iwan sila ng legacy sa school. That's number one. Second is gusto ko makatapos sila yung academic nila kasi ang paglalaro hindi naman yan permanente. So sabi ko sa kanila, kailangan tutulungan ko sila pagdating ng panahon na graduate na sila. And i-guide ko sila lagi. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.